We raise you up with our praise, as we worship you, your throne. And as we worship you, your throne. And as we worship you, your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Manatili po tayong nakatayo. Samahan niyo po ako sa ating opening prayer. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Oo, narito po ang kaming mga anak mo upang magkaroon sa iyo ng aming mga sarili puso. Panginoon, i-bless mo po ang bawat isa sa amin. Naway inyong pagkalooban ng pagpapala ang bawat aming gaganapin sa umagang ito at maghapon. At kayo din po ay tinataas po namin sa iyo ang aming gawain. Ang bawat makikinig sa FB man o sa participants po namin. Kami po ay inyong biyayaan ng isang puso mapanginawa sa bawat maririnig namin. Ito po ay aming managdamig sa bawat isa. At kayo din po, tinataas po namin sa inyo ang aming mga kapatiran na narito sa inyong harapan upang kanilang ialay ang kanilang mga sarili at maramdaman nila ang inyong pag-ibig, ang aming mga instrumento na gagamitin, Panginoon. Tinataas din po natin. At gayon din ang aming mga music ministry na siyang gagamitin ninyo para maramdaman namin ang inyong pag-ibig. Tuloy din po ang aming speaker na siyang gagamitin mo na ito ipahatid sa amin ang iyong pagmamahal sa aming mga upang maunawaan namin ang iyong pag-ibig, Panginoon. Gayon din po sa aming mga kapatiran na wala pa po dito, naway patnubayan mo po sila, gabayan sa pagparito sa aming lugar na kung saan ka namin sinasamba. Ang samot dalangin namin sa matamis mong pangalan, in Jesus' mighty name, amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Are we blessed po tayo? Amen. Sino po ang blessed na blessed? Palakpakan po natin. Amen po ba? Kita yan. Hindi kasi. At tatawagin ko na po ang ating mga kapatid na siyang mag-aalay ng isang masayang awitin para sa Panginoon. Ang ating Sister Rose at si Sister Junilin po sa Joyful Song. Amen. Tayo mag-umpisa na walang joyful song. Yes, joyful. Kamusta ka? Kamusta ka? Kay Kristo masaya. Ikaw ang kaya sa kanan. Kaya sa kaliwa. Kaya sa kaliwa. Umikot at humanap na kamusta ka? Kamusta ka? Sa Kristo masaya. Ibaya sa kaliwa. Umikot ka. Banman, kamusta ka? Kamusta ka? Si Kristo'y masaya ka. Ibaya sa kanan. Sa kaliwa. Umikot at humalang iba.
alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Buhay, buhay, buhay kailanman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanman. Buhay, buhay, buhay kailanman. Si Jesus ay buhay kailanman. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanman. Awitin natin ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Si Jesus ay buhay. Si Jesus ay Sabay-sabay natin sigaw, sis. buhay. Ang cute. Ayan, masigla na po. Ang lakas. Yes po, pagkalaki natin kay Lord. At syempre po, nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating community. In behalf of our head servants, Brother Vincent Bimbo Crisologo, our spiritual director, Father Emily, at ang ating presiding counselor, Brother Jing Mendoza, at ang ating mga elders sa Hong Kong and Macau, si Brother Alan Jude Manabat, at siyempre po ang overall coordinator dito sa Hong Kong, si Sister Lita Pulmaran, at ang Friday group coordinator po namin ay si Sister Effie Castro. Welcome po tayo lahat sa ating gawain sa Friday group. Palakpakan natin yun. At siyempre po, nais ko pong imbitahan ang bawat isa na nagdiriwang ng kanilang kaharawan. At welcome po yung mga bago. Nais po namin kayong makilala. At kung may bago po dyan sa dito sa ating Zoom participant, please open the camera po para makilala po namin kayong lahat at maipanalangin din po namin kayo. At yung pong may karawan ngayon at sa mga susunod na araw pa sa nakapaloob sa May. Welcome po tayo mag-open ng camera para po maisama sa dalangin. At yung mga nag-anniversary po, pwede po ba? Baka meron po kayong message nyo lang po kami para maisama rin po sa panalangin. At kung wala naman din po, wala pong nagre-react. So, Roxy. Roxy birthday. Sino? Ayan, birthday. Ano? Kailan? Birthday. Hindi anniversary or ano kaya na birthday. Ako pamangkin ko din May 22. Oh. Si Joseph. May 15, ngayon talaga. Tama? Kasi kapatid ko. Joseph, ikaw. Teng. Gio. Okay po, tayo po ay tumayo at sama-sama natin panalangin ang ating mga kapatid na nagpo-proxy upang makarating po ito na ang bawat alangin sa kanilang mga mahal sa buhay. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Dinadalangin po namin si Brother Joseph at Brother Gio, pamangkin po ng ating kapatid na si Nina at pinsan, pamangkin din. Yes, Lord. Narito po ang aming mga kapatid na nag-proxy sa kanilang mga mahal sa buhay. Tinataas namin lahat sa inyo, Panginoon, ang kanilang buhay na iyong pinagkaloob. Yes, Lord. Sila ay blessing sa bawat isa sa amin. Binigyan mo po sila ng dahilan para mamuhay ng mapayapa na kasama ka po, Panginoon. Naway tahagi nila ang iyong ninanais. Gabayan mo po sila ng kanilang pagtahak sa mga landasin ng kanilang
ninanais, Panginoon. At gayon din po, layo mo po sila sa kapahamakan, gabayan, ang kanilang pamumuhay, kalusugan. Hindi malayo po, Panginoon, na ang kanilang hinaharap ay maituon namin sa panalangin na ito, sama namin ang kanilang pamumuhay ay maging ganap na makilala kanila sa bawat kanilang tatahakin, Panginoon. Ang samot dalangin namin sa inyo, ang kaligtasan, kalusugan, kapayapaan, at kagalakan na makilala kanila, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Tandaan nyo, kayo Okay po, siyempre po, ngayon pa ay hinihiling ko po sa inyo na tayo po ay maging mapag-ingat sa ating mga movements, sa ating mga salita during ng magbibigay ng talk ng ating speaker para po lubos nating maunawaan ang mensahe ng Panginoon na nagmumula sa kanya, Panginoon. Ating pong ipakikilala sa inyo ang ating kapatid na siyang gagamitin ng ating Panginoon. In behalf of our speaker attended our Catholic Life in the Spirit Seminar in 1990 at the main Lovelock Oratory in the Philippines. As such, she has been servants the Lord for the past 36 years. She is one of the community workers in the speaker's ministry, devoted mothers of 3 lovely children and full-time servants of the Lord. Brothers and sisters, let us welcome with the love of the Lord our sister in Christ, Sister Lina Regala. Thank you, Sister. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Okay po. Sa hapon ito ay pinagpala tayo ng Diyos sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon magkatipon. Amen? So maraming inanyayahan ng Diyos pero tayo yung tumugon. No? Kaya sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka ng Diyos. Yun din po mga kasama natin sa Zoom, pinagpala tayo ng Diyos. Teka, linawin ko lang. Pati ho yung din natin kasama, pinagpapala din ng Diyos. Kaya lang iba yung presensya mo na dito ka sa gawain ito. So sa hapon kong ito ay, sabi ko nga ay, dumating kasi siya, sabi niya, medyo ano po ako dahil may pinagdaanan. So, ano naman yung pinagdadaanan natin? Pumapasok ka pa lang sa bahay, sa shelter na ito, inayos na ng Diyos siya. Amen, no? Yun ang ginagawa ng Diyos sa atin. Ayusin yung ating buhay, bigyan tayo ng pag-asa, bigyan tayo ng pagkakataon na sabi ko nga laging dapat connected kay God. Amen? Amen. Sa hapon po ito ay ilalatag natin sa Diyos yung ating puso. Yan. No, laman ng puso mo, ano ba? Ilatag natin ang puso natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagpupuri, no? Bigay mo kay Lord yung puso mo na kalimutan mo muna yung problema. Kalimutan mo muna yung mga bagay na gumugulo sa ating isip. Ang gagawin natin, pupurihin natin ng Diyos. Amen. 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 Pupurihin natin ng Diyos. May problema ka, wala kang problema, masaya ka, malungkot ka, dapat magpuri ka sa Diyos. Tumanggap ka at hindi tumatanggap ng biyaya na hinihingi mo, dapat marunong ka magpuri sa Diyos. Amen? Amen. So ngayon pong maahapon ay magpupuri tayo, no? Bigay natin ang lahat ng karangalan, kapurihan sa Diyos. Old life natin, pare-pareho tayong aminado. Pagising sa umaga, reklamo. Di ba? No, lalo na po kayo, nung bago pa lang kayo dito sa Hong Kong at magtatrabaho, naku, panay ang reklamo siguro ninyo, no? Eh ngayon, iba na, pagising pa lang umaga, Lord, protect us, samahan mo kami. Okay? Sige po, purihin natin ng Diyos, tuloy mo na lang. Kantayin na natin. Praise, glory and praise to God. Purihin natin ng Diyos.
Praise the wonders of our God, and the heart that sings. Glory, praise the Lord. Palakpakan natin. Di ba? Ako po, sabi ko nga sa akin, mas masarap ang magpuri sa Diyos ngayon kaysa umaga. Mag-angal ka na mag-angal sa problema mo, wala kang mapapala. Magpuri ka sa Diyos. May kapayapaan ka, may peace of mind ka, no? Nakakalaya ka. Yun yung kagandahan na natuto tayo magpuri sa Diyos. Bakit? Napakabuti ng Diyos, napakadakila ng Diyos. Kaya nga po sa ating puso, how great is our God ba sa buhay natin? Gaano siya kadakila sa buhay mo? Sabi ko nga dakila lang ba ang Diyos sa atin kapag tayo sinasagot niya sa ating mga dasal? Sa mga hinihiling mo? Dapat hindi. Sabi ko kanina, lahat ng pinagdadaanan mo, dapat alam mo at nakikita mo yung kadakilaan ng Diyos. Amen? Pikit mo natin sandali yung ating mga mata. Panginoon, how great is our God? Gaano ka nga ba ka-great? Gaano ka nga ba kabuting Diyos? Gaano mo nga ba kami binigyan ng pagkakataon mabuhay? Ang pagmamahal mo ang naging dahilan kung bakit meron kaming tamang direksyon sa buhay. Ang pagmamahal mo at pagiging dakila mong Diyos ang siyang naging daan kung bakit kami nakalaya sa lahat ng aming dala sa buhay. Kaya nga, natuto kaming magpuri, pahalagahan ang lahat ng bagay na ginagawa mo sa buhay namin. Kaya sa oras na ito, Lord, sabi ko nga ang ikli ng sandaling ito, isang oras na purihin ka, sambahin, samantalang ang haba ng oras namin na dapat ibinibigay namin ang lahat ng karangalan para sa iyo. Pero kung minsan nauuna po yung pagiging isang tao. Kaya nga, hindi ka huminto. Gumawa ka ng paraan paano namin magagawa ang ganitong uri ng pagpupuri sa iyo. Binigyan mo kami ng isang community, isang ministry na magkakasama-sama upang makalaya kami sa atamang kapobrihan at karangalan para sa iyo. Kaya isinasigaw ng aming puso, how great is our God. Tunay na makabuti mong Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. He wraps himself in light, and darkness comes behind. Trembles at his voice. How great is our God, sing how great our God. And always see how great is our God. Face to face stands, and time is in his hand.
God is good. And all the time, God is good. Bakit? Yun yung masarap eh. Sabi ko nga eh, natuto tayong magpuri kaysa magreklamo. Mas masarap kaya magpuri sa Diyos kaysa magreklamo. Kasi subukan mo magreklamo, dumadami irereklamo mo. Di ba? Subukan mo magpuri. Na gumagaan yung loob mo, nadadagdagan yung blessing na natututo ka. Amen? Kaya masarap magpuri sa Diyos. This time, kahapon na sabi ko, nag-isa po ako nag-prayer meeting dito. Hindi pala, dalawa kami ni Lord. Sabi ni Lord, ako na rin ang music. Ako na rin lahat. Ayun yung nakita ko na, alam mo yung mga pagkakataong ibinibigay ng Diyos sa atin, dapat marunong tayo magpahalaga. Ginagamit ka ng Diyos, di magpagamit ka. Ginagamit din naman tayo ng demonyo Kung gumagamit ang Diyos sa atin, ginagamit din tayo ng kalaban na magreklamo, umangal. No, kaya nga po, isang bagay na natutunan ko at pinakamasarap na pati ng buhay ko ay mas nakakalaya ako. Amen. No, sabi nga ni Luz, best ako, wow, si Luz nakabistida. Kasi moderator siya. Alam mo, yun yung sinasabi ko na may binabago. Ang ginagawa natin paglapit sa Diyos ay hindi lang tumatanggap ka ng biyaya, material, financial, kundi binabago pagkatao. Binabago attitude, binabago yung character natin. Kaya nga po sa oras na ito ay tignan natin. Pikit mo lang sandali yung mata. Unang-unang binago ng Diyos sa atin ay tinuruan tayo ng Diyos na mahalin din siya. Amen. 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 Tinuruan tayo ng Diyos na magpuri sa Kanya. Yun yung mga biyayang binigay ng Diyos sa atin.
Ngayon, lagi kong pong sinasabi ito na kapag nagpupuri ako sa ganitong uri ng gawain, ay hindi ako kontento. Hindi ako kontento na pinuri ko lang ang Diyos. Kasi gusto kong kumpletuhin yung pagpupuring ibinibigay ko sa Kanya. Ano ba ito? Yung aminin sa Kanya, ako, tayong lahat, makasalanan. Amen. Amen. Oh, ito yung maganda eh. Tinipon ng Diyos ngayong oras na ito, lahat ng makasalanan. At ang masarap, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na ang lahat ng kasalanan ay alisin sa puso natin. Amen. Amen. Pare-pareho po tayong may kahinaan, pero iba-iba yung uri ng ating kahinaan. Kaya sa pagkakataong ito ay bigay natin kay Lord yung ating puso. Yung laman ng puso mo. Minsan nga laman tayo, lagay tayo ng lagay ng laman sa ating puso eh. Minsan nalilimutan mo kung anong nilaman. Sa sobrang dami na nating inilalagay sa puso natin. Ang problema, mas inilalagay natin yung mali, yung kasalanan, kaysa mailagay natin ang Diyos na siyang kumilos sa ating puso. Amen ba? Amen. Okay. This time, hilingin natin sa Diyos na baguhin niya yung laman ng ating puso. Baguhin niya yung ating karakter. Baguhin niya yung ating attitude. Kaya Panginoon, sa hapong ito ay dumutulog kami sa iyong harapan na ikaw lamang po ang may karapatan at kakayanan, baguhin kami. At yun naman ang gustong-gusto mong gawin eh. Baguhin kami. Linisin kami. Itama yung buhay namin. Minsan gustong-gusto namin itama yung sarili namin buhay, di namin magawa eh. Kasi ibang pamamaraan. Pero kung ikaw ang papayagan namin na ayusin ang lahat ng laman ng aming puso ay pwedeng magbago. Lord, yung galit, sama ng loob, hinanakit, tampo, takot, pag-aalala, kayabangan, kasinungalingan, kawalang pangunawa, panunumba. Lahat ng ito kasalanan namin eh. Lahat ng ito kahinaan namin. Kung hindi man namin nagagawa ang iba na kasalanan, may mga kasalanan pa rin kaming nagagawa, Lord. Kahit sa hapong ito, sigaw ng aming puso, baguhin mo ang aming buhay, Lord. Baguhin mo ang puso ng bawat isa. Kasi pag binago mo puso namin, mababago lahat sa amin. Kausapin natin si Lord. Kausapin natin si Lord. Amen.
Sa puso ko'y kasundin at sa bawat araw ang buhay ay buhay patuloy ang iyong at langit ko iyong hiningin. At sa puso ko'y kasundin at sa bawat araw ang muling matiyalang buhay patuloy ang iyong buhay patuloy ang iyong Panginoon, ito po ang hangad ng bawat isa, ang mabago yung buhay namin. Kasi pag nababago po naman talaga yung buhay namin, hagip nito pati pamilya namin. Pag sinabing binabago, Lord, hindi yung material lamang na babaguhin, makakaangat sa kabuhayan, kung hindi binabago yung tamang relasyon sa Diyos at sa pamilya at sa lahat ng tao. Lumilinis, Lord, nagiging mabuting tao. Sabi nga, madaling maging magbait-baitan. Pero pag talaga ikaw po yung nagpabago sa amin, hindi bait-baitan. Magiging way of life namin ang maging mabuti at marunong makababa sa lahat ng oras. Ngayon, Lord, paano ba kami magiging mabuti? Paano nga ba kami mababago? Pag pinayagan namin ang banal mong espiritu na siyang maghari, mag-udyok sa buhay namin, yun ang tunay na pagbabago. At kaya po kailangan namin ng banal mong espiritu na siya po naming aangkining maghari tuluyan sa buhay namin. Espiritu na babalot sa aming buong pagkatao, na siyang magiging daan para lalong mapalapit sa iyo. Kaya dalangin po namin sa mga oras na ito ay katulad ng isang ulan, bumubuhos ang ulan sa masama at mabuti, di ba Lord? So ibubuhos mo ang iyong banal na espiritu para abutin ang lahat ng mga kailangan namin sa buhay. Hindi lamang po pang sarili, kung hindi hagipin ito pati pamilya namin. Kaya Panginoon, ngayon pala pinananabikan na po namin ang milagro ng maraming bagay sa buhay namin. Sa katotohanan, kapag ikaw ay naghari sa mga oras na ito, kaya mo nga magmilagro ng may sakit Kaya mo magpagaling. Kaya mong magpagaling ng mga sugat ng aming buong puso at buong pagkatao. Nananabik na po kami, Lord, na maramdaman ka. Maranasan ang sandali ng yakap mo. Kaya Panginoon, sa aming pong pagtayo, nakataas ang aming mga kamay, tandaan ng pinananabikan namin ang sandaling ito. Come, Holy Spirit, maghari ka sa buhay namin, Panginoon. Amen. And pray. I need first again. Holy Spirit, rain down. Rain down. Let your voice be heard. Come and kiss us as we stand on your word. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain.
Rain down. Oh, comforters and friends, how we feel down again. Holy Spirit, rain down. Rain down. Holy Spirit, come and taste as we stand on you. Holy Spirit, rain down. Let's worship the Lord. No one can see, no one can know, no one can know what God has done. So open our heaven, open it wide, open us and open our heart. Holy Spirit, rain down. The 26 of the Messiah, the Prince of Glory to God, hallelujah. Sa ganda ka na sa lahat. Pinupuli ka namin sinasamba din na dakila. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, Panginoon, ng mga buhay namin, kaligtasan, pag-asa, glory to God, hallelujah. Sa ganda ka na sa lakyan, sa lakila, sa lakala, sa lakris, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Papuri sa iyo, Panginoon. Papuri sa iyo. Lord God, muli po kami nagpupurit, nagpapasalamat sapagkat naniniwala kami. Yakap kami ng iyong banal na Espiritu. Yakap mo kami. At ang tanging hiling namin, Lord, sa gawain ito, anuman mensahe mo, ay hindi lang po namin marinig, kung hindi bitbitin namin isang buhay makita sa amin. Alam ko na ito hiling namin sa iyong anak na sa Jesus namin, Panginoon. Amen. Sa ala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Magpa-share. Wow. Feel natin. Feel natin ang presensya ng Panginoon. Amen po ba? Are we blessed? Amen. Bigyan po natin ang palakpak sa Lord. Amen. At ngayon po, nais ko pong magpasalamat sa ating kapatid na si Sister Belinda sa kanyang... Lina. Ay, Sister Belinda. Sorry. Sorry po, Sister. Sa napakagandang mensahe na galing sa Panginoon. At syempre po, dahil tayo ay nasa sharing na po tayo, nais ko pong mag-imbita sa bawat isa nandiyan sa Zoom participants. Baka meron pong nabe-bless or na-bless, lahat naman tayo na-bless. Amen po ba? Palakpak po para kay Lord. At syempre, sino po ang nais mag-share ng kanilang mga biyaya na natanggap? Amen po ba? Wake up. Bless naman po tayo lahat. Diba? Syempre, kailangan natin itong ibahagi. Kasi ito yung biyaya na natanggap natin na pwede nating i-free give sa everyone. This is a blessing. Kaya kailangan natin i-share. Ito ay pwedeng maging gabay ng bawat kapatid natin na nagnanais makasolve ng isang problema. Ito ay isang paraan ng Panginoon na maiparating sa atin kung ano ang nais niyang iparating sa pamamagitan ng ating mga kapatid na nagkaroon ng experience sa kanilang buhay na naramdaman nila ang presensya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Meron po ba dyan sa ating Zoom? At kung wala naman po, isa-isahin ko na po ang ating mga kapatid dito sa ating venue. Mangyari po si Sister Maluk po ang una. Palagpakan po natin ang
Pasalamat kay Lord. Kasi sa pinabahaba ng prosesyon, sabi nga nila. Eto ngayon, makakapagpatapos na po ako ng isa. Thank you, Lord, kasi lagi kong pinag-pray sa kanya na yung makapagpatapos ako ng anak na, yung hindi ko man lang maramdaman, yung kahit na kunti lang yung paghihirap na maramdaman ko, yung ismot lang na walang yung gaanong hirap na maramdaman ko na yung kwan. Sabi ko sa sarili ko na, Lord, makapagpatapos ako na yung kahit ako lang mag-isa, yung kaya ko ba. Lagi nilang sinasabi na, kaya mo yan kahit kung sa isip ko parang hindi ko po kaya. Gano'n, inisip ko na hindi ko kaya. Pero ito ngayon, tapos na yung, matatapos na yung isang although marami pang gastusin, gano'n. Amen. Pero okay lang yun kasi nandyan ka naman, Lord, na tutulong sa akin. So, yun lang po. Thank you, Lord. At tuloy-tuloy niyo po akong gabayan para hanggang sa matapos silang dalawa. Amen. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Wow. Talaga naman super. What a mighty God, no? Tunay nga po, totoo po yung sinasabi ng Panginoon na kung ikaw ay napapagalit, patong mo sa Kanya yung mga problema, di ba? Ramdam po ni Sister Maluya. Dahil sa kanyang sharing, na sinabi niya na hindi siya nabibigatan. Totoong-totoo yung presensya ng Panginoon. Diba? Palakpakan natin sila. At syempre pa ang pangalawa po. Sino pa? Isa. Meron pa? Ilan po ba? Meron pa. At yung bagay dating, bagong bakasyon galing Pilipinas. Sister Mercy po. Sige, Mercy, share ka lang. Hello po, good afternoon po sa ating Share mo kung paano naubos pera mo. Sana next Good afternoon. Maraming blessings si God na ginawa sa akin. Pinagpapasalamat ko yon sa pamilya ko. Kahit na wala ako, hindi ko sila kasama, napipil ko pa rin na may pamilya ako dito. Sobrang thankful po ako. Amen. Praise be the Lord, hallelujah. Praise be the Lord, hallelujah. Praise be the Lord, hallelujah. Praise be the Lord. Isa na lang po ang ating tatawagin, Sister Sharon. Alam ko may problema ka at mararamdaman mo ang presensya ng Panginoon sa iyo. Amen. Oo, kita. Ay, ito rin ba? Sige, dito na lang ba? Hello po, magandang hapon sa lahat. So, gusto ko lang i-share yung problema ko kasi alam kong blessing yun. Sabi nga, kahit problema pa yan. So, pinapakita lang ni Lord kung paano natin mapagtatagumpayan. At ngayon, kasi kanina, pakiup naman yung tumutunog. Yan. Nakaka-distract kanina pa yan. Sa ano yan? So, gusto ko lang magpuri kay Lord kasi kanina pagkagising ko, hindi po ako, mula po 10 o'clock ng gabi, nag-off na po ako ng cellphone. At pag day off ko, pag maaga ako, talagang dahil di ako nag-on. So, kanina pag-on ko ng cellphone, praise the Lord kasi nag-message sa GC yung aking pamangkin na nasa hospital daw yung aking kapatid, yung sunod sa akin kasi sumakit daw yung tiyan, tapos paki-off talaga yan. Tapos, yung finding daw ng doktor is dumudugo daw yung kidney, may dugo daw sa kidney. So, siyempre, alam naman natin na nandiyan si Lord. So, ngayon pa lang, ang pinagpapasalamat ko na ngayon pa lang, pinagagaling na siya nila. Amen. Yun lang, at alam ko na, na kunting pagsubok lang yun. Kasi wala naman po siyang sakit, bumigla lang talaga yung pagsakit ng tiyan niya.
At wala naman kaming ano ng mga kidney-kidney na yan kasi alam ko naman na during the healing of the family tree is tinanggal na yung sakit sa buong pamilya ko. Amen. So kaya naniniwala ako na ano lang yun, maalis lang siya. At isa pang pinagpapasalamat ko kasi at tapos na rin po ng second year yung aking nursing. So medyo second year down. Kung baga nagpapasalamat ako kay Lord dahil kagaya ng naramdaman ni ate, kasi kami yan lagi nag-ano about sa kasi parehas kayo may college ba. Naalala ko noon kay nanay, nag-share ako na magsisimula pa lang yung anak ko noon, pero ngayon, na siya second year at nakaraos na ng sobrang soft lang din, napaka lang din ng pagtatapos ng kanyang second year at next, ngayong taon, magti-third year na siya at ngayon pa lang kiniklaim ko na magiging soft din ang lahat. So, papuyat sa salamat kay Lord. Lord Almighty God we serve. Oh, what Almighty God we serve. Oh, what Almighty God we serve. Oh, what Almighty God we serve. Marami pong salamat sa mga nag-share. Tunay nga po ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa bawat isa. Ang gabay niya ay patuloy para tayo ay lumakas. Magkaroon ng payapa na makibaka sa anumang problema. Ano po ba? Palakpakan natin. At syempre po, tayo po ay tumayo para sa ating word of Here first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang Sumayin. magandang balita ng ating Panginoon ay hinanga sa Aklat ni Juan chapter 16 verses 20 to 23. Papuri sa iyo. Nang panahon yon, sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, tatanis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Magtitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nararamdaman na ng isang babaeng manganganak na, siya ay nahahapi sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit, kapag nakapanganak na, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya ay nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo gayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at ang umaapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na iyon. Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon, Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Palakpakan natin. Yan. Maganda po yung gospel. Yung kahapon din ang sinasabi, no? Pihinan ninyo ang lahat at pagkakaloob ng Diyos. Pero dito po ay sa totoo lang, kung babasihan natin sa ating buhay pang araw-araw, lalo ng pinagdadaanan, yan, may mga problema, no? Yung mga problema po na nararanasan natin, ay yung sinasabi sa gospel na masakit. Masasaktan ka, iiyak ka, no? Matatakot ka, mag-aalala ka. Pero yan po ay inaalaw ng Diyos. Pinapayagang maranasan ng tao para patunayan sa atin na wala kang problemang hindi maaayos ng Diyos. Amen? Kaya kung dumadanas man tayo ng sakit ng kalooban, sabi nga ito maganda no? Sinong nanganak na? Sorry, hindi pa nanganak. Pero magaling kayo. Maging thankful din kayo. Bakit? Kasi wag na ninyong naisin, ang hirap kayo. No? Yun ang sinasabi na kapag ang babae daw ay nanganganak, ang kalahating katawan ay nasa hukay. No? At may mga sinasabi daw po na kapag ang babae ay nanganganak at nakapanganak na, nakabayad na siya ng utang sa nanay niya. Di ba? Kasabihan yun? No? Kasabihan lang yun ng tao.
Kasabihan lang, wala sa Biblia. Kaya nga sinasabi dito, isipin mo na ikaw, sorry doon sa mga hindi pa nanganak ay ang hirap ko kasi masabi to dahil kung hindi mo naranasan, paano mo malalaman? Pero ito po kasi sa totoo lang, ang taong babae kasi na nanganganak sa totoo lang, isa na natatawa ko may sinamahan akong kapatid ko, manganganak pangatlo sa akin, first baby niya, sinamahan ko. Sabi niya doon sa doktor, Dok, sabi niya, sobrang sakit na nito, hindi ko na kaya, uwi na ako. Ate, uwi mo na ako. Eh di, ang ingay-ingay sa ospital, minumura yung asawa. Junior! Eh, ano po, sinisip ko na, tawa-tawa ako kasi nung manganganak na siya, ay di, ako sumama. Sabi niya, ang kukul niya, ate, uwi na ako. Junior, ang dami tayong sinasabi sa asawa niya. Eh di yung doktor natatawa-tawa sa kanya, si iskandalosa, nakakaya ang ingay. Binulungan ko siya. Ikaw, tumahimik ka, mura ka ng mura sa asawa mo. Nung ginagawa mo yan, enjoy ka na. Hindi. Totoo lang. Sabi ko, nakakahiya ka. Sabi ko sa lahat na nanganganak, kasi layunin lang siya dinala eh. Tingnan mo yung mga kasabay mo nanganganak. Mga mukha lang, di mapinta. Ikaw, bunganga mo, ingay mo. Sabi niya, inuwi kita. Anong mangyayari sa'yo? Sabi ko, manganganak ka saan? Sabi ko, magdasal ka. Ang galing, hindi pa ako charismatic noon. Magdasal ka, hayop ka. Ang ingay mo, napapahiya ako. Alam niyo yung, kasi meron pa ako di pa ako charismatic eh. Ang ingay mo, nakakaya, hayop ka talaga. Mura ka ng mura sa asawa. As in, ganun. Kaya ako nasasabi ko yun kasi nakaranas ako pero hindi ako naging iskandalosa. Sabi ko pinagtatawanan ka ng mga tao ron kasi naririnig ko, sabi kasi nung sa matanda, yan napapala mo, masarap ng ginawa mo ngayon. Kaya kung ikaw ay nanganak at nanganak na, mararanasan mo talaga. Kaya nga mapapalad yung mga may pera eh. Na-i-injection na sila, hindi sila nakakaranas. Di ganun na. Kaya kung titingnan po natin sa ating buhay, sinasabi naman ng Diyos dito, magandang sample niya, kasi yung lahat ng 9 months na paghihirap mo, lalo na yung pagluluwal mo, paglabas mo, parang walang nangyari. Di ba? Yun din na sinasabi ng Diyos sa atin. Magandang inalimbawa niya na dumadaan tayo sa mabibigat na pagsubok sa buhay. Umiiyak ka, natatakot ka, nag-aalala ka. Sometimes sinasabi mo pa sa Diyos, naririnig mo ba ako? Minsan na nga, nanunumbat ka pa, Lord, nandito pag Friday yan. Lord, hindi. Totoo, sometimes dumarating sa buhay natin bilang isang tao na hindi natin masisisi at kung nakakapagsalitahan ng ganon. Kasi tao tayo, nasasaktan ka eh. Bakit ko nasasabi to? Nangyari sa akin eh, patong-patong na problema. Kaya sabi ko, Lord, ba't ganun? Dami-dami naman. Dumating pa nga sa punto na, ba't dinalang kong hayop na asawa ko? Yung mga ganun bang sitwasyon na, ba't dinalang? Kumbaga, ang ibig sabihin, ang taong sobra-sobrang dumadaan sa pagsubok sa kanyang buhay, kapag hindi mo sinama ang Diyos, iiyak ka. Bibigay ka. Kaya nga sinasabi ng Diyos dito, nagdadalamati ka, naglulungkot ka. Sample. Ngayon, dumaan ka sa mabigat nagsubok na umiyak ka, nagtampo ka sa Diyos. Pero this time, sa panahon natin ngayon, sa sitwasyon natin ngayon, dumadaan ka pa rin naman sa mabigat na pagsubok, pero wala na yung dati. Amen. Iba na yung way mo ng paano ka tumatanggap ng problema, paano mo napapagtagumpayan yung problema. Kasi ngayon ay, all time kasi natin, ang feeling mo is wala kang kakampi. Tama? Wala kang kakampi. Hindi mo nga pwede kakampi ang biyena mo, asawa mo kakampi, wala kang kakampi. Pero ngayon nakilala natin ang Diyos, bakit kahit anong bigat ng problema mo, nakakabangon ka? Kasi alam mo may kasama ka. Diba? Tanda ko si Malu nung 13 years ka na, Malu? Nung mag-a-apply si Malu nung papuntang Hong Kong, ang payat niyan. Payat. Maitim. Ang buhok niyan, as in, ganon. Oo. Ang una kasi napunta rin si Ann. Di ba si Mary Ann? Una yon. Una kita yung kapatid niya na hindi ko alam na si Mary Ann may kakambal. Kaya nung time na tumawag sa akin si Mary, sabi niya, nanay, tutulungan mo ako ganito, ganyan, mag-a-upload. Yung kapatid ko, ganito yung papel, ganyan. Sige, tingnan natin ano magagawa. Kaya unang meet ko kay Malu, sa isip-isip ko lang Malu
Pakapal ba ito ni Mel? Ang payat, maitim, kulot-kulot, na as in probinsyanang dating talaga na alam mo yung manang-manang na alam mo yung talagang ang tingin ko sa kanya is pang probinsya na mabait na babae, masipag, yung wala nang pakialam sa sarili, personal na ano. Yun yung nakilala ko siya. Inayos, nakarating dito. Hanggang sa nagkita na kami. Ngayon, ibang-iba. At saka din, mag-aaral pa lang ata ang mga bata noon. Oo, mag-aaral pa lang. Na dalawa anak niya. Di nung sa ilang taong pagpunta ko, ang nakita ko yung Malu nung araw, tsaka yung Malu na mga huling nakikita ko. Wow, Malu na talagang totoo yung sinasabi ko, pambahay lang, yung masipag. Sabi nga ni siya, pag nawala na si Malu, magugulat na tayo. No? Yun yung mga pinagdaanan ni Malu, hindi biro. Yung unang malayo ka sa pamilya mo, masakit sa kalooban yun. Ang kagandahan lang sa Diyos ay blessed tayo na lumalayo ka sa pamilya mo, yung sabi nga niya, hindi ko man naramdaman yung hirap, no? Gumagaan kasi yung sitwasyon ng buhay kapag pinipilit mo ibigay yung sarili mo sa Diyos. Unang-una, ang Diyos ang nagpipilit ibigay ang kanyang sarili. Gospel kahapon, hindi ako. Parang hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Amen. No? Ulitin ko, hindi tayo ang pumili sa Diyos, ang Diyos ang pumili sa atin. Dahil kung hindi ka pinili ng Diyos, wala ka dito. Mapapalad ang taong pumayag na piliin siya. Pinili ka ng Diyos, pinili ako. Lahat tayo. Pero hindi lahat ng pinipili ng Diyos at inaanyahan ng Diyos lumalapit sa Kanya. Kaya mapapalad tayong lahat na nasa community ng love o hindi lang sa community, sa ibang mga relihiyon na nakapaloob ka sa Diyos. Kasi lahat ng mahirap, mabigat, gumagaan kasi dahil sa Kanya. Amen. Kaya ka masarap ang buhay. O, sample lang. Sabi niya, totoo nga naman, graduate na. As in, graduate na, isa na lang. So, yung panahon na 13 years, ilang beses kaya umuwi si Malu para makita niya yung asawa niya at anak niya. Hindi biro. Hindi biro yung, minsan nga nagagalit ako. Hindi ako nagagalit, hindi. May mga tao akong nakakausap na OFW nanay nila, tapos ganun sila kumilos. Minsan napaparinig ako sa kanila, simple akong magparinig. Alam niyo, kung alam nila, nakikita niyo lang yung mga magulang ninyo dito, laspagin niyo yung laspagin niyo yung pera ng mga magulang niya. Paparinig ako. Kaya nagkukwento lang. Pero gusto ko sabihin, hoy, hinay-hinay sa paggasto. Kung alam mo lang, yung nanay mo minsan hindi natutulog, minsan hindi kumakain. Minsan may mga ganong sitwasyon na, o minsan dinadaan ko sa pagsatok, yung mga nakikita ko sa mga prayer meeting na ang mga magulang nila ay na OFW, tapos ang dating is kala mo kung magsiporma, parang walang nanay na napapagod at nahihirap, walang pasintabi. Sometimes sinasabi ko, kahit sa mga asa-asawa nilang nasa Pilipinas, sinasabi ko, pasalamat, sabi ko, napaka-bless ninyong asawa kung ang inyong mga asawang naghihirap sa abroad na hindi nagkukwento kung anong pinagdadaanan sa buhay. Sabi ko kasi kung nalalaman ninyo ang pinagdadaanan nila sa buhay, baka hindi mo ubusin yung pera nila. Pati manghinayang, totoo naman baka panghinayangan mo o pahalagahan mo ang lahat ng perang ibinibigay sa'yo. Medyo nga maganda-ganda na siguro yung mga marami na nga sa kakatutok ko Di ba, pagdating pa lang nung marami na nagreklamo, 29 pa lang, minsan 28 pa lang, tinatawagan na kayo. Hoy, di ba? O yun, kakakwento medyo hindi na sila tumatawag ng 29, hindi na sila tumatawag ng 30, sometimes 1 and 2 na. Totoo yun. Di ba? Di ba? Alam mo yung, kasi sometimes nagkukwento ninyo no? Yung hirap ninyo ay gumagaan. Kahit alam mo na, example, may asawa ka, naglolo ko yung asawa. Ang dami ko nang naririnig sa inyo, maghihiwalay na kayo. Diyos ko po. No. Yun yung mga sitwasyon na ang laking bagay na meron kang Diyos. Bakit? Kasi yung gusto mong mangyari bilang isang tao, hiwalayan mo yan kasi hayop mo lang kwentang lalaki, naghihirap ka. Pero dahil nasa community ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos, nadadagdagan yung pagkakataon na bigyan ko pa nga ng checks kung hayop na asawa. Alam mo yun, marami na akong narinig sa inyo at purihin ng Diyos kasi yung pain na nararamdaman nila, yung sakit ng kalooban nila, na ang hirap sa katulad nyo, nagtatrabaho kayo, malayo kayo sa pamilya, yung puso nyo sugatan,
Yung puso niyo, tatrabaho ka, pero yung nasaktan ka sa ginawa ng asawa mo, nasasaktan ka sa ginagawa ng pamilya mo, sa tatrabaho ka dito, yung sakit, ang hirap kaya kadalasan maraming Pilipino nagpapamatay. Di ba? Kaya yung sinasabi ng Diyos dito, hindi physical puso. Kung paano kayo nasasaktan sa mga bagay na pinagdadaanan niyo sa buhay. Kadalagang tao, marami na makapag-graduate ng mga pinipin. Nakita ko ang ate niya, ba't ka matanda, ano? Parang akala ko yung matanda, nung una. Narinig niya ba ako? Baka sila na talaga. Kaya, isipin mo yung blessing na may puso kayo Kasi sa kadalagang mong tao may pinapaaral ka, hindi mo mga anak, tapos yung minsan sagutin ka pa, sige pa rin ang bigay. Isa lang nakikita ko yun, nasasaktan ka man sa pagpapaaral nila. Pero yung sakit, pinapalitan ng Diyos na pagmamahal, na pagmamahal, tinuturuan kang kahit anong ginagawa sa'yo, natututo kang tumanggap, magmahal, magtiis, magparaya. Anong reward? Anong reward sa mga taong dumadanas ng mabigat na pagsubok, mga pain sa katawan? Yung meron kang peace of mind. Alam mo, sa kabila ng sakit ng kalooban na dinanas mo at ginagawa sa'yo, meron kang malaking puso na handa magpatawad. Amen. Kaya yun ang blessing doon. Sabi niya, humingi ka na, bibigay ko sa'yo. Ano bang hinihingi mo yan? Ano bang hinihingi natin? Ang hinihingi lang ba natin para sa atin? Hindi. Unang-unang hinihingi mo, number 1, protektahan ng pamilya mo hanggat malayo ka. Bantayan ni Lord ang asawa mo ba kasi mababae. Di ba, Mercy? Dalaga ka ba, Mercy? Asawa ko pa sa kabilang Bahay. pinamigay. Very good. Hindi masama mamigay. Pero sana, yung inyong pinagdaanan is tapos, nakakapag-usap kayo, nakapagpatawad kayo, no? Yun yung sinasabi na kahit meron nga po dyan sorry, totoo nangyayari ito sa inyo. Meron dito sa inyo mga OFW, nalaman niya na babae yung asawa niya. Nanlalalaki siya. Totoo hindi? Gumaganti. So isa lang ang ibig sabihin, pag ikaw ay ganong klaseng tao, no? Wala ang Diyos. Kasi gumanti ka Kasi kay Lord, ang Diyos, hindi sasabihin sa'yo, hiwalayan mo yan. Wala kang mapapala dyan. Makapalang mukha niya, i-respond. Hindi Ang ibibigay ng Diyos sa'yo ay ang puso na matanggap mo. Kahit babaero yan, kahit hayop yan. Bibigyan ka ng malawak na puso o malaking puso para lahat ng sakit na nararamdaman mo, palitan ng Diyos ng kabutihan sa puso mo. Amen. Yun yung sinasabi na nakakalaya ka. No, hindi ka na natatakot, hindi ka nag-aalala. No, na, bahala ka na, Lord. Kasi yun yung sakit na nararamdaman mo, pag naibigay mo sa Diyos, nalilimutan mo lang. Yan ang gospel. Ang sinasabi ng Diyos ay, dadaan ka sa apoy, maghihirap ka, masasaktan ka. Pero kung ang lahat ng sakit na nararamdaman mo, hindi mo pinapalitan ng pagganti, hindi ka pumatol, hindi ka nagalit, tinanggap mo lahat ng sakit. Yung sakit na yon, pinapalitan ng Diyos ng reward. Ano yung reward? Nagiging mabuting tao ka. Nagiging masaya ang buhay mo kahit may problema ka. Masarap na sana ng buhay mo talaga kung mag-enjoy ka, Lord. Hindi padala dito, padala doon. Maganda po sana ang asawa. Oo man lang sana, no? Para sa akin. Hindi. Meron akong inaanak. Kakasal this coming June 3. Inaanak ko siya sa Kumpel. Dalaga, engineer, Bureau of Fire, trabaho. Napakabait na bata. Siyang nagtutuso sa tatay niya, sa mga kapatid niya. Talagang ang pet na nga sobra. Sabi niya, mag-asawa ka, nagka-boyfriend siya, hindi, ibang klase, napaka-mahiyain. Pero bless ako sa niya, sa serve kay God. Kakasal siya ngayon, sabi niya sa akin, sabi ko, wala ka bang balak mag-asawa? Yung, nangingiti-ngiti, mag-asawa ka. Sabi ko, hindi habang panahon, malakas ka. Kung binubuhos mo lahat. Pero sabi ko, lahat ng ginagawa mo may blessing. Nagkwento sa akin, Manila, dito na-assign sa Manila, stay sa amin. Naninang may boyfriend po ako. Foreigner.
taga-Australia. Oo, talaga. Sige, pinapupunta po ako. Hindi ka pupunta ron. Parang ako nanay eh, no? Hindi ka pupunta ron. Huwag ka pumunta. Kung mahal ka niya siyang pumunta. Tandaan mo, huwag kang pupunta. Unang-una, di pa lubos na kilala yan. Hayaan mo siyang pumunta. Kung mahal ka niya, pupuntahan ka. Abay, nakakatatlong punta na. Ngayon, ikakasal na ipagpagawa na siya ng bahay. O, see. Ano yung reward? Yung lahat ng ginawa niya para sa pamilya niya, may reward. Ang bait na mapapangasawa. Hindi ko pa nga nakikita eh. Ikakasal na sila sa June 3. June 3 ang uwi ko, ninang ako. Mag-aanak din ako ng kasal sa 16 bukas. Taga Sunday group. Kakasal. Ninang din ako, hindi na ako pupunta. Nakatipid ako. Hindi, ang sinasabi ko ay, alam niyo, yung lahat, kasi nakita kita, dalaga siya, pagka na, hindi na nga magkakanak talaga pag mag-asawa yan, no? Pero yung pinagdaanan, never akong nakarinig na nagreklamo. Lahat ng pinagdaanan niya, siyempre, hindi mo maalis. Minsan, biglang uuwi kasi nga may namatay, may ganito. Wala akong narinig na kahit anong reklamo. Umiiyak na lang doon nasa kasi kagandahan, iyakan na lang eh, di ba? No, masarap kasi sa buhay na umiiyak ka. Umiiyak ka hindi dahil nasaktan ka lang, kundi umiiyak ka kasi alam mong kasama mo ang Diyos. O, tingnan mo ngayon, ibang-iba yung hanapin mo yung picture mo malunod. Saka picture mo. Hindi. Kasi sample, ako, old life ko, ayokong tingnan yung, ako, old life picture ko, ayokong tingnan. Sa totoo lang, ayokong tingnan. Hindi ko na tinitingnan yung, lalo na nung bata-bata ako, nung kinasal ako, ayokong tingnan. Ayoko. Pag nakikita ko natatawa, di ba may mga album pa naman natatabi, pag isang araw, nagayos ako, kita ko yung sarili ko, ba't pala itsura ko nung araw? No? Ngayon, pag tinitignan ko yung sarili ko, nung araw kasi sobrang bait ko eh. Ngayon, pag ano na ako ngayon, may tsura. Nagre-reflect eh. Alam mo, ulitin ko, ang taong dumadanas sa problema sa pagsubok, kapag kasama mo ang Diyos, hindi makikita may problema ka. Amen. Obserba, ito nga galing ko pagpasok, medyo, ano sabi sa akin, medyo nawindang ako. Sabi ko, bakit? Hanggang ganun lang, salitang nawindang. Tapos, hindi yung nagmukmukha na sa sarili mo. Minsan, alam nyo, ito, makinig kayo sa akin. Kapag may mabigat kang problema, ibigay mo sa Diyos. Pag ibinigay mo sa Diyos, magtiwala ka na sa Diyos. Hindi natin makukuha ang Diyos sa pagmamakaawa mo, pilipitin mo kung may lumuhod ka dyan. Hindi. Tiwala. Magtiwala ka na ang lumang pinagdadaanan mo sa buhay, unang-una, bago dumating sa iyo at sa akin, alam ng Diyos. Wala tayong pinagdadaanan sa buhay na di alam ng Diyos. Lahat yan. Pati madapang katangahan mo, alam ng Diyos yan. Sabi niya, bilang na niya yung buhok mo eh. Bilang niya yan eh. Ibig sabihin, wala kang may tatago sa Diyos. Hindi ka pwede magbait-baitan sa Diyos. Alam niya lahat yan. Kaya nga ang kasarapan sa buhay natin, nakilala natin, tamo, mag-share ka, sabi ko sa'yo, sige, share mo kung paano mo inubos yung pera. Di ba, Mercy? Ang galing ni Mercy, parang hindi nagubos, wala na share eh. Ang sinasabi ko ay, alam mo, i-treasure sa panahon natin ngayon, i-grab mo yung pagkakataon na alam kasama mo. Bakit? Hindi ka niyan iiwan eh. Ikaw ang iiwan. Ikaw ang tataliko dyan. Hindi tayo tatalikuran ng Diyos. Tandaan nyo yan. Amen. Ako, as in ngayon, nag-share ako. Ako kasi, di ba, natandaan nyo, March, bigla akong umuwi, no? Sa Inukot, sa anak ko. O nakaraos yun, namatay yung manugang ko ng April ko. Naka 1 year na ako. Si Soji ko, naka-recover na. Pero mas malaki ang maintenance niya kaysa sa akin. Single lola ako, wala akong trabaho. Minsan meron, minsan wala. Tapos 3 ang anak mo. Tapos dagdag mo pa yung anak ko. Meron pa akong aso. Na ang pagkain hindi pagkain basta aso, kundi kailangan dog food, giniling pa. May bayad kang tubig, ilaw, bahay, meron ako. Ngayon, college yung aking akong panganay na doktorang kinukuha. Magkano tuition? 1 taon na siyang huminto. So ngayong pasukan, itong SEM na darating, 4th year na siya. Medyo mabigat-bigat.
sabi ko sa Diyos ay, Lord, anong gagawin ko? Kasi wala akong trabaho. Namatay yung asawa. 3 ang anak. Nag-aaral yung anak ko ay may maintenance. Natakot ba ako? Hindi. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko dyan? Pinayagan mo to, bahala ka sa buhay mo. Bahala ka Lord sa buhay mo. Buhay mo yan, Lord. Bakit buhay mo? Ikaw gagawa niyan sa buhay ko. Gagawin mo yung ano Pero may takot medyo. May takot ako. Natakot ako. Kasi hindi biro mag-handle ng 4 na tao. Meron pa akong isang tiyatsa na may pera, minsan wala. Eh, pag magkapera, gamot lang niya, therapy lang niya, magkano. So, ang akin, Lord, bahala ka na. Your will be done. Pero mula nang namatay yung manugang ko, may April namatay, hanggang August yan, dasal ako ng dasal. Paano ko pag-aaralin? Anong gagawin ko? Lord, bahala ka na. So, kung hindi ito makakapag-aral, ano magiging future niya? Magtatrabaho call center? Kailangan may matapos. Eh, 1 taon din nag-aaral yung 2 bata kasi sabi ni Chacha ko, sige lang na, hayaan mo lang na hindi nila makaya, hindi nila matanggap wala tatay nila. So, ilan ko mo, 1 year lang. O siya, magpapasok ka na. Sabi ko dun sa aking apo, anong plano mo? Sabi niya, po ano po bigay ni Lord? Eh, may utak naman kahit papaano, mabait na bata. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Sa akin, Lord, wala akong pag-asa mapag-aral. Totoo, aminado ko, wala akong kakayanan mapag-aral. Pakainin, buhayan, nakakaya ko ng konti. Bakit? Sa Diyos, umaasa, titiwala lang ako. O, dasal, isang araw, August, tok ako ng God's love. Yun na pala yung way ni Lord. Pagkatapos ko mag-talk, naupo ako dun sa, nakarating ka na, di ba, sa SBD? Yung sa Pinuan, merong sala. Ako si Brother Pwede, nakaupo yung tao. Nakaupo ako, habang kausap ko sa speaker, sinasabi sa akin, paano pinagsasabi sa kausapin mo yun? Yung kakausapin ko, pamangkin yun ng elder ng Davao, anak ni Sister Ron. Kausapin mo yun. Parang sinasabi sa akin, dapat nakaupo ako, nakikipag-usap ako kay Brother Edgar, speaker din. Kausapin mo na yun, magtanong ka na, parang ganun. Eh di ko pinapasin na ano ng Espiritu Santo eh. Talagang, para matitingin ako sa kanya, parang lapitan mo, ganun. Sabi ko, ano sasabihin ko? Aba, bigla na lang ako tumawid, nilapitan ko, Brad. Katabi si Brother Freddy, Brad, sabi ko, magtatanong lang ako. So, sa kita rin sa nagtatanong mo, meron ka bang alam na, hindi ko alam kung anong hihingin ko. Hindi ko alam na hihingi ako ng eskola. Brad, teka, Brad, sandali, isipin ko. Nakita ko yung anak ko, ay, Soji, halika na. Sabi ko, kilala, tita, anak ko si Soji, siya yung nabigyan daw. Ay, Soji, ano nga bang hihingi ko para sa pag-aaral ni Ella? Eskola. Ay, sabi ko, Jasper Eskola, meron nga alam. Sagot niya, galing. Tita, ako, nagbibigay ng eskola. Kami ni Atty. 200 ang eskola namin. Ako sa sarili ko, personal, 8. Ha? Talaga? Sinong mag-eskola? Yung apo ko. Sige, kitalin na to. Tinawag ko. Si Ella, ganyan. Sabi niya, anong course niya? Usap sila. Anong course mo? Biology po. Doktora, anong year ka na? Pa-4 na po. Saan ka nag-aaral? UE. Ganon kabilis. Sige, scholar ka na. Ganon kabilis. Ganon. At in August. Enrollment, di ba? Mag-i-enrollment na ako. Pumasok. Naka-enroll. Ngayon, magtitises sa itong bago magkatapusan o first week ng June. Ang galing ng thesis. Siargao. Magkano ticket? Sabi ko, hala Lord, ano na naman ito? Sabi ko, pinag-aral mo nga na scholar yung pag Siargao hindi bigay. Nakabili ng ticket. Kailangan, isinan ko na to sa iba. Kailangan ng rabbit, 2,000. Sa isip ko doon, 2,000 ng rabbit. Naririnig ko, nagsasabi sa nanay niya, kailangan nilang bumili ng rabbit kasi itadissect nila. Sabi nila, magkano? 2,000. Okay, sa isip ko lang kung saan sa akin sabihin. Kasi sabi ko, saan kung gagawin ko, Lord? Ay, parang lang niya, 300 a day. 7:30 a.m. to 7:30 p.m. 300, 100 plus ng pamasahe. Magkano matitira? Ganun. So, sabi ko, sana, bahala ka na. After 2 weeks, tumawag sa ina. Ma, pwede po ba akong mag-grab? Sabi nila, bakit? May masakit sa'yo? Kasi pagka mana sa akin, nagmamigrate pag nagpipilit. May masakit ba sa'yo? Sabi ng bata ata, wala po ma, may dala kang rabbit.
O sige, ingat ka. Di dumating. Sa isip-isip ko, Diyos ko, Lord, anong gagawin ko pag sinabing, Nay, bayaran mo yung rabbit? Di ganun na. Mamaya, dumating na. Nagmano sa ina, pumasok sa kwarto, bit-bit si rabbit. Diyos ko, Lord, sa isip ko. Ano po, Nay? Nanay, okay. Dahil tinignan ko, sabi niya, o paano mo babayaran yung rabbit? Nadidinig ko Sabi niya, binayaran ko na to. Nung salitang binayaran ko, babasa ko ng kwarto. Sabi ko, nakabayad ka na sa rabbit? Paano mo nabayaran? Baon ko po. Wala lang. Binayaran si rabbit, dinadaysik. Itong mga huling araw, laging may sakit ang tiyan. Hindi na kumakain. Eksakto. Hindi na kakain, papasok ng 10:30. Alaunang klase, papasok, Manila, Tandansora to, Espanya. Basta 100 plus ang pamasay araw-araw. Di, sabi niya, sumasakit lagi ako. Kumakain ka ba? Opo na, kumakain. Umabsent ng isang araw, meron siyang exam. Alam mo ginawa? Nagpa-online check-up sa school. Sa mismo nag-online check-up pag meron na siyang gamot. Ang diagnose sa hindi pagkain. Tinitipid ang baon. Makabili lang siya ng rabbit niya at mabili lang niya lahat. Sabi ko, usap kami, sabi ko next time magbabago ko, my God, gano'n na nga. Ngayon naggagamot siya. Sabi ko sa kanya, Ella, sabi ko makinig sa sasabihin ko. Ipagdasal natin mga kasi scholars, binabayaran ng tuition. Mag-OJT. Akala ko ang OJT, libre. Nakakuha ko ng mag-OJT yan. Wala akong intindi. The best friend ko yung opisina, may-ari. May bayad din pala ang OJT. Kailangan pa niya mag-TV. Araw-araw, never nag-asa akin ng pamasahin. Hindi. Ang ginagawa niya, sa bahay ko, pakalat-kalat yung piso. Yung piso, di na pinapansin. Isang araw, napunta ako sa kwarto, gato kalaki yung bag. Nangingintab. Sa ilalim ng cabinet ko, nangingintab na to. Sabi ko doon sa ano ba yan? Inilabas. Mapuno-puno na. Yung tagpipiso naka-skas, 10 pesos. Kanina yan. Kay ate, bakit meron? Kasi daw po, pag wala kayong ibibigay na baon, kukunin niya. So sabi sa kanya, sabi ko, tuloy mo lang yan. Kasi hindi na ng bata ganyan Kakaiba sa gusto niyang makatapos. May utak. Pag nag-exam, magdamag hindi matutulog, nag-aalala ako pagdating ng exam. Kasama siya sa pasado lagi. Ito ngayon sabi ko sa kanya, ako ganito, sikapin mo makatapos ka. Sabi ko, at sisikapin kong hilingin kay Lord na makatapos ka. At pag nagka-graduate ka na, pwede na akong mamatay. Alam mo sabi niya, wag na lang akong gumraduate na. Wag na lang akong gumraduate na. Sabi ko, bakit? Kung mamamatay ka na. Alam mo sinasabi ko, lahat kasi yun merong pain na nararamdaman. Kung siguro may nararamdaman sa sitwasyon ng apo ko, hindi siya sa sarili niya kasi para magtiis ka, hindi ka kumakain. May nanliligaw. Inisip ko nga sa kanya, may nanliligaw si Man, bata pa. Alam na yung sitwasyon niya. Alam sabi, nadadalan siya ng Gcash 300 ba? Wala. Alam ang akin po kasi, wala tayong sakit na nararanasan sa buhay na di tayo sinasamahan ng Diyos. Amen. Amen. No, masakit lang yan sa una. Sumasakit lang ang lahat ng yan sa una, pero sa huli ay hindi ka iiwan ng Diyos Hindi ka iiwan ng Diyos. Kaya sinasabi niya, masakit lang yan, pero pag masakit lang. Problema, masakit siya. Kagaya, nag-alala ka, pero ganda ng share mo. Ngayon pa lang alam ko. Masakit sa una mong marinig. Pero little by little, habang binibigay mo, lumalaya ka. Yung sakit, gumagaan. Andiyan pa rin, pero gumagaan. Na alam mo na, laging may katapusan at maganda ang ibubunga. Amen? Sabi ko nga sa kanya, kailan ka? Ang tagal ng sabaw, humigo. Nagtsatsaga na ako sa noodles bago makahigop sa'yo. Kaya nga po itong maganda lahat ng ating suffering, lahat ng nadadaanan natin, tandaan po ninyo. Sa akin, blessing ito Si Pera sabi kanina, blessing yan. Kasi alam niyo kung bakit blessing kasi yan. Tama yung, kasi blessing yan bakit? Ang lahat ng sakit na pinagdadaanan natin sa ating buong pagkatao, blessing yan. Bakit? Imbitasyon ng Diyos. Makinig kayo sa sinasabi ko.
Ang lahat ng nararanasan mong sakit sa kalooban, mga pinagdadaanan mo sa buhay, ay isang pamamaraan ng Diyos na inaanyayahan ka. Na ano, paano ka inaanyaya? Pang-aanyaya ba yung inimbitahan ka ba ng Diyos na may invitation siya. Invitation nito ng Diyos na ano, samahan kita sa problema. Wala kang problema na di mo malalampasan mag-isa. Amen. Kaya nga sabi ko nga, ako nga ay ang prayer ko, Lord, bahala ka na. Bakit? Wala naman tayong magagawa eh. At hindi natin makukuha ang Diyos sa maraming nobina. Hindi mo makukuha ang Diyos sa maraming rosaryo. Hindi mo makukuha ang Diyos sa paluhod-luhod. Nakukuha ang Diyos sa tamang relasyon at pagtitiwala sa Diyos. Amen. Amen? Amen. Kaya nga po, sabi niya dyan, para ka lang nagle-labor. No, pag masakit, Lord, ang sakit, pero tatandaan mo yung sakit na yan kapag binigay mo sa Diyos. Naiibsan ang sakit. Amen? Amen? Manhid na tayo. Sabihin mo sa katabi mo, manhid ka na. Manhid ka na. Tayo. Manhid ka na. Bakit ka manhid? Di ka na naapektuhan eh. O saya-saya nga niya, uuwi siya. Di mo, uuwi na siya nakapag-graduate na. Oh my God, yun ang pinakamalaking blessing sa akin. Amen. Oo. Yun yung inaasa mo sa buhay. Oo. Grabe. Ikaw din isipin mo yung mga taon na nag-aral yung inyong mga anak. Yung misang ang huling usapan natin last October, umiiyak ka sa akin, nanay, ganito, ganyan, gano'n. Sabi ko, di kailangan na niya pagsayawan mo yan, sabayan mo. Kausapin mo yan. At tandaan ninyo, ang lahat ng problema na pagdating sa mga anak is hindi solusyon yung tumbatan, awayin, kung hindi makinig. O sabi mo, may problema ka ba? O ano ba maitutulong ko sa'yo? Hindi ba pwedeng, paniban-aban ba kayo? Ang hirap-hirap na nga ng buhay ko, dagdag pa kayo. Ay, Diyos ko, Lord. Ikaw yung nakikinig ng salita ng Diyos, kaya pinaparating sa iyo kasi matutulungan mo yung pamilya mo. Kaya nga yan ang kagandahan, Mercy, yung sinasabi mo sa akin na feeling mo, parang wala lang. Ako happy ako eh. Kasi si Chacha, alam na alam niya yung meron nararamdaman sa physical na katawan, yun yung talagang napakatamad. Sorry, naririnig ba ako ni Chacha? Napakatamad na bata, ayaw kumilos. Basta kasi, nang nood. Nitong huli, bago, yung time nung, naikwento ko, Last time. oo, nitong nakaraan, uusap sila magkapatid. Naririnig ko lang, sabi nung kapatid, mag-asawa ka na kasi inaari niyang anak yung tatlo. Lahat ng achievement ng bata, na-impose na, anak ko yan, sasabihin nung pag-uisa, sa akin lumabas yan, nakikianak ka lang, parang ganon. Ngayon, naririnig ko, sabi niya, ang tigas kasi ng ulo ng nanay eh. Sinabi ko nang mag-aanak na lang ako walang mali siya. Sabi sa akin, sinabi ko naman, ayaw, kawawa daw yung bata. Di sana may anak na ngayon ako, di ganon. Di naririnig ko, sabi niya, sige na nga ate, siguro dapat mag-asawa na lang. Pero, hahanap ako yung matanda. At yung may SSS. Talagang, hindi SSS social, yung naririnig ko nag-uusap sila. Sabi ng kapatid niya, bakit naman gusto mong matanda, anak ka lang at matanda? Ate, para madaling mamatay, akin na kagad yung SSS niya. Ikalawa, ate, kailangan yung medyo kilalang tao. Bakit? Para malaki abuloy. Sabi ko, lumabas ako, ikaw talaga puro kakalokohan. Sabi niya, tinuwi yung asawa niya, nakakuha sa SS ng konti. Tapos, daming abuloy na. Ano na lang, ganun na lang, pagbigyan mo na ako. Sabi niya, walang mali siya, mag-aanak ako. Sabi ko sa kanya, parang gano'n, paano naman yung anak mo? Minsan si Chacha, ngayon siya ngayon yung tagalinis, chef ko siya. At huwag ka na magluto, ako na lang. At ang yabang, sabi sa inyo, mas masarap ako magluto sa nanay. Tatawagan ako, sabi, siya yung nagre-ring. Para sabihin lang, nakapag-map na ako, nakapagpakain ako ng aso, nadiligan ko yung mga lamon na, alam mo na dati tamad. 3:00 na. Ang ugali ko kasi, 1:00, 2:00 kumain na kami, di pa siya gumigising. 3:00, di pa rin lumalabas. Ang kwarto niya, di ba, sa baba? Kakatukin ko yan. Pag unang katok, kakatukin ko palakas na pala. Hindi pa rin sumagot, sasabihin ko niya, Cha,
buhay ka pa ba? Sasabihin niya, buhay pa! Alam mo yung old life ko, hindi ako pwedeng gano'n. Tatamahan sa kanya, makakatikim yan. So, yun yung sinasabi ko na lahat na babago, lahat na aayos, lahat na ilalagay ng Diyos sa tamang pamamaraan at kagustuhan niya kung marunong kang sumunod. Amen. Amen? Ngayon lang yan, ngayon lang, masakit lang yan, bukas makalawa, wala na yan. Ang kailangan kasi ang sakit ay huwag mo panatili. Ang sakit! Sabi nga ni Chacha, ako daw ang nanay na grabe. Kasi siya, i-gauge mo 1 to 10, nasa 8, 9 na siya, kaya niya yun. Ako, nasa 2 pa lang. May mamamatay na ba ako? Masakit siya, mamamatay na. Inay, sumasakit lang ang siya mo, mamamatay ka. Lagi kami kontrapelo ni Chacha pagdating sa pain. Pero sabi niya, sasakit, pero bakit yung mga problema na napagdaanan mo? Sabi ko, iba yun, Cha. Pareho lang yun, Inay. Sabi niya, pero doon mo nakita na wala tayong pinagdaanan sa buhay na pinabayaan. Amen. Ulitin ko. At hanggang ngayon, yun ang ginagawa ng Diyos. Wala kang sa pagdadaanan sa buhay na hindi ka sasamahan ng Diyos. Kaya nga ako ngayon, sabi ko nga sa edad ko, 72, enjoy life. Mag-enjoy na ako. Sabi ko sa apo ko, pag makagraduate ka, mamatay ako. Saya na ako. Eh, ang problema, sabi niya, di baling wag siyang gumraduate, wag na akong mamatay. Yun yung masarap na pakiramdam na, alam mo yung love, care, kasi pag nagtatanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Yung ginagawa natin to, nagtatanim tayo sa saan? Ng kabutihan sa puso natin. Lahat po kasi ng prayer meeting na ginagawa natin, nakikinig tayo. Minsan pumapasok lang dito, lumalabas doon eh. Pero isang araw yung narinig mo, ipaparibil ng Diyos sa'yo. Amen. Siya, Diyos ko, andito pa ako nang mag-for good yan. Di ba siya? Yes. Oh, thank you Lord, Lord. Ang ganda pa ng prayer ko, Lord, i-bless mo. Kinabok, pagbalik. Ano ginagawa mo dito? Alam ko nag-for good ka na. Ano ba yan? For good? Meron sila for good na yan. Pagbalik ko siya. Edi, speaker, Nay, uwi na ako. Naku, pray over pa namin yan. Lord, i-bless ko si siya. Ganun. After what? Ano ginagawa mo dito? Kapag inay, tinawagan ako nung hindi kagandahan kasi siya. Kaya siya bumalik, hindi dahil sa hindi siya nagka-problema siya. Kaya siya bumalik, tinawagan ka ng amo, di ba? O, yun ang magandang pagbabalik. Ayokong babalikan dahil may problema ka. As in. So, yun yung blessing. Ulitin ko. Yung haba na nasok natin. Wala naman tayong gagawin eh. Okay. Yun yung sinasabi ko na, oh my God, ngayon masakit. Pero bukas wala yan. Kapag sinama mo ang Diyos. Amen. Bisa ka matatawa ka na lang. Ang galing ni Lord. Amen? Uwi si Luz. Blessing yan ni Lord. Bakit? Ay, nakapagpatapos ka na. Ay, si Malu. Si Luz pala. Sorry. Alam ba ninyo na dumating ako, magkaharap kami, una siyang dumating bago kayo ng Friday. Sa dami ninyo, sabi ko sa sarili ko, Lord, paano kung tatanungin ng pangalan? Doon nalimutan ko, nilagay ko sa lalagyan ko, kambal. Ano nilagay? Hindi ko matanong, kaya na nahiya akong magtanong sa misis doon, lagi mo nang kasama hindi mo alam pangalan. Sa dami ninyo, nilagay ko, kambal. Nung narinig ko, Ate Malu, labas ako, Malu! Dali ka na nakanta ko, Malu! Alam mo, hindi ko matanong kayo kaya hindi ko matanong kung pangalan. Hindi ko nga matanong, sino na nga ito, Lord? Kambal. Minitinit ako kasi yung attendance kambal. Sumagot, Ate Malu na ka! Malu! proud ako si Malu. So, ulitin ko. Ang pag-stay sa Diyos is hindi mo tinitingnan lang kung ano yung kailangan mo binibigay. Dito sabi niya humingi ka na at ikaw bibigyan. Mayroong mga bagay tayong hinihingi sa Diyos na hindi mo agad makakamit. Hindi bibigay ka agad ng Diyos sa'yo. May proseso ang Diyos. Kapag ibinigay ng Diyos ang isang bagay na hiningi mo, ibig sabihin nun, kaya mo na yon.
karapat-dapat nang ibigay sa'yo. Amen? Kaya ngayong hapon na to, karapat-dapat din tayo magbigay. Kanta tayo, mag-love offering tayo. Sa tanggapin mo, Lahat ang aming kaisipan mo ay Hindi, ito lang. lahat aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito. Muli kong handog sa iyo. Patnubang pagbigay ang lahat ayon sa kalooban mo. Wala na ako mag-operate ng ano. Okay, silent mo kasi. Sige ba? Tay, I-silent mo lang, te. Tapos, nakakamit na? Okay. Pray natin yung ating love offering. Panginoon, maraming salamat sapagkat muli po kami nakapaghandog pagmamahal sa iyo. Ang handog na ito'y nanggaling sa aming kalooban, pero lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Mapalad kami sapagkat magagamit ito sa pagpapalaganap ng iyong mabubuting balita. Lord, inihandog pa lang, binalik mo na ito na mas maraming pagmamahal para sa aming lahat. At naniniwala kami, ang lahat ng ito ay kinalugdan at magagamit ayon sa iyong patuloy. Palakpakan natin si Lord. Connect po yan. Okay. Open ako. So, lahat na may hinihingi kayo. O, sama natin. Ano ang pangalan? Rowena. Okay, sige. Pikit ang mata. Panginoon, maraming salamat po sapagkat binigyan mo kami ng isang paalaala na anumang sakit ng pinagdadaanan namin sa aming buhay ay may takdang oras na ito'y magiginhawa. Marami ka naman ang pinatunayan sa buhay namin eh. Lahat ng mga sitwasyon na nasaktan kami, nahirapan kami, umiyak kami, natakot kami, nag-alala kami. Lahat ng yun pinagdaanan na namin, Panginoon. Pero pinatunayan mo, hindi mo kami iniwan at pinabayaan. Sa katunayan nga po ay meron na kaming tibay na masasabi kasi alam na namin pag may sitwasyon na di maganda, alam na namin kung sino yung lalapitan. Alam na namin kung ano yung gagawin. Kasi ikaw yung nagiging daan para mapagtagumpayan ang lahat ng mabibigat na pagsubok sa aming buhay. Panginoon, sa oras pong ito, naniniwala po kami na kung ano man ang aming hihingin, tatanggapin namin mula sa iyo. At lagi mo lamang pong ipaalaala sa bawat isa sa amin na matuto kaming manabik sa bawat kasagutan ng aming mga kahilingan sa iyo. Lord, narito po si siya na yung kanyang isang kapatid ay nasa ospital, itinakbo sa emergency. May pagdurugo ang kidney. Kaya mong apatin, kaya mong pahituin yung dugo. Kaya mong patunayan na kayang-kaya mong magpagaling at magbigay ng milagro sa lahat ng may sakit. Hindi lang sa kapatid ni siya, kung hindi sa lahat po ng aming mga mahal sa buhay, lalo na rin po kami na naririto sa Hong Kong na may mga physical na nararamdaman sa katawan, alisin namin yung takot, pag-aalala. Kasi alam namin, kasama ka namin. Ano mang physical na nararamdaman, kaya mong ibalik sa normal, kaya mong paghilumin, kaya mong paggalingin, Panginoon. Kahit naniniwala kami, nagkakaisa kami sa pananampalataya, lahat ng may sakit, tumanggap ng kagalingan mula sa iyo, Panginoon. Hindi lamang po yung kagalingan physical, Lord, yung sabi ko nga minsan ang layo-layo nila pero may tagpuan, may hinanakit, may sama ng loob sa mga pamilya namin sa Pilipinas. Hindi man sa Pilipinas, kahit dito, Lord, sa aming sasamahan. Kung may mga hindi maayos na relasyon, Lord, gumitna ka po. Hawakan mo yung mga puso namin.
Gawin mo ito ng katulad ng puso mo na may kababaang loob. May humility, may love, may respeto, may mahabang pasensya. Yung kayang kalimutan ng sarili para sa ikabubuti ng iba. Hindi lang makasarili, Lord. Naniniwala po kami nananampalataya na hindi ka papayag na may problema sa bawat pamilya at relasyon namin. Bagkos ngayon palang binubuo mo na. Pinagkakaisa, binubuo ang isang pamilya ng merong alitan at di pagkakaunawaan. Kung paano mo kami pinagaling sa aming mga physical na katawan na nararamdaman, ganun mo pinagagaling ang mga sugat na may tampuhan hinanakita. At ganun din, Lord, sa lahat po na nangangailangan na material, pinansyal o anumang uri ng kahilingan itinataas sa iyo, isa lang ang alam namin, tinanggap na po namin ang lahat ng kasagutan sa bawat kahilingan namin sapagkat meron kaming Diyos, nandyan kay Yahweh, na malapit sa puso namin at nag-aabot ng lahat ng pangangailangan namin sa buhay. Kaya brothers and sisters, na mga kasama namin, alalahanin mo ha, wala kang hihingin na di ipagkakaloob ng Diyos sa buhay natin. I know you are here. Amen, Lord. Standing always at my side. You guard me from harm, and you lead me in ways everlasting. Lord, you have searched my heart, and you know when I sit and when I stand. Your hand is upon me, protecting me from death, keeping me from harm. Lord, you are here. Standing on my side. You guard me from the fall, and you lead me in ways everlasting. If I climb to the heavens, you are there. If I fly to the sunrise or sail beyond the sea, still I find you there. Yahweh, I know you are here. You are here. Standing on my side. You guard me from the foe, and you lead me in ways everlasting. Even I would contempt the number as the stars, you would still be there.
Yahweh, I know you are here. Standing on this side, my side. You are here, wonderful, and you lead me in ways everlasting. Panginoon, hindi po kami magtatapos na hindi nakapagpapasalamat sa iyo. Salamat po sapagkat muli mo kaming tinipon. Binigyan ng pagkakataong magpuri sa iyo. Aminin lahat kami makasalanan at mahina. Salamat sa banal mong Espiritu na tunay nga pong hihilingin naming manatiling naghahari sa puso at nananahan sa puso namin. Kasi pag ikaw po ang laman ng aming puso, Lord, walang magiging mahirap para sa amin. Magiging maayos at nasa tamang direksyon ng aming buhay. Salamat sa paalala mo na mensahe na kung dumaranas man kami ng mabigat na pagsubok sa buhay, o Lord, masakit. Pero pag ikaw ang pinayagan namin sa aming buhay, lahat ng sakit na iibsan ng kaganahan sa buhay, kaayusan at kapayapaan ng aming mga puso. At hindi lang yun, Lord, naniniwala din po kami na anuman ang aming hiniling sa mga oras na ito, lalong-lalo higit sa lahat, yung mga karamdaman tumanggap ng kagalingan. Lahat ng may sakit, tumatanggap ng kagalingan. Lahat ng may problema sa pamilya, inayos mo na. Binuo, itinama ang bawat relasyon. Pangangailangan material, financial, Lord, lagi mong pinoprovide at hindi ka nagkulang. Salamat sa pamilya, salamat sa employer nila. Salamat may ganitong uri ng gawain na nagkakaisa upang magpuri at baguhin ang aming buong pagkatao sa tulong at awa mo. Kaya muli, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginagawa, tinatanggap namin, isa lang ang gusto namin sabihin sa iyo, we give thanks, Lord, sa lahat-lahat ng biyaya. With a grateful heart, ibabalik namin ang lahat ng pasasalamat sa iyo, Panginoon. Sweet and grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. He's given. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the weak say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks.
Give thanks, we are grateful. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Lord, mamaya po magdadalo kami ng banal na misa. Sa pagtanggap po namin ng banal mong katawan, tinatanggap namin ang panibagong buhay at pag-asa. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Sister Lita. Thank you po sa lahat. Marami pong salamat, Sister Lina, sa ating praise and worship. Tayo po ay sasamahan ng ating mga kapatid sa ating joyful song. Amen. Dito tayo magtatapos na walang masayang joyful song. Let's joyfully sing, My life. My life is in you, Lord, my strength is in you, my Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you, my life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you. Is in you, I will praise you. I will praise you with all of my life. I will praise you. I will praise you with all my strength. With all of my life. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you, in you is in you, in you is in you, is in you. Marami pong salamat sa ating FB Live at gayon din po sa ating Zoom participants at dito po sa ating venue na kasama natin Sister Malu, Sister Mercy, Sister Sharon, Sister Jonelyn, si Ate Mina, Sister Wen at si Sister Rose at syempre po ako. At and behalf po ng ating coordinator na Sister April. Marami pong salamat sa kay Sister Julie. Sa lahat na lang. Sa lahat. Lalo-lalo na po sa ating overall coordinator na si Sister Lita Pulmaran. Salamat po sa pag-suporta sa aming FB Live. At siyempre po, iniimbitahan po namin kayo for tomorrow activities na Saturday group.
Same time. Same China. Wow. Same time. Same time. Yung place po ay si St. Peter. At ganyan din po sa Sunday group, meron po activity sila. At magkita-kita po tayo sa next Friday ulit. Samahan niyo kami sa next Friday. Bye-bye. See you next time. Hindi naman sa akin yan eh. Balim na po ako.